Pumalag naman po ang Malacanang sa mga bagong birada ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Gate po ng palasyo, hindi na lang pagpapakalat ng fake news ang ginagawa ng senadora, kundi paghahasik na ng puot. Para po sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili Mase. Ano pa ba ang sinabi ng palasyo dito sa mga pahayag ni Senadora Amy? Ruth, nagpaalala nga si Palace Press Officer Claire Castro sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na huwag magpapagamit doon sa mga nais magsulong ng destabilisasyon laban nga sa administrasyon. Ito ang sinabi ni Yuse Claire Castro matapos nga lumabas yung mga bali-balita na posible daw na umabot dito sa Malacanang yung mga kilos protesta. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi raw ito pinagwawalang bahala ng Malacanang, tinututukan nila ito. Pero naniniwala daw sila na hindi gagawin ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo yung pag-impluwensya para magsulong ng destabilisasyon. Naniniwala sila sa liderato ng Iglesia at sa integridad nito. Kasabay niyan, kapansin-pansin din yung pagdating ng ilan sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte doon sa kilos protesta dyan sa EDSA kagabi. Kabilang nga dyan yung kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senadora Amy Marcos. At ito rin ay pinuna ng Malacanang yung mga naging pahayag ni Senadora Amy, lalo't tinawag niya na isang bangag na gobyerno ang administrasyong Marcos. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, balikan natin kung sino ba talaga yung naging Pangulo ng bansa na umamin ng paggamit ng illegal na droga. Sabi ni Yuse Castro, meron pa siyang ipinakita na artikulo na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang umamin na gumamit siya ng illegal na droga. Bakit daw hindi nagsalita si Senadora Amy Marcos tungkol dito? Gayong yung dating Pangulo na, yung mismong umamin. Bukod dyan, parang fake news daw yung ginagawa ngayon na pagpapakalat nitong si Senadora Amy Marcos. Parang hindi nga lang daw fake news yung itinatanim nito, kundi daw yung galit o puot sa mga mamamayan. Bakit daw nito sasabihin na walang assistance na ibinibigay sa mga magsasaka at mangingisda? Gayong malinaw naman daw yung ibinibigay na tulong ng administrasyon. Pakinggan natin yung naging pahayag ng Malacanang tungkol dito. Ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. Kung ang kanilang saloobin ay tungkol sa transparency and accountability, na dinig po yan ng Pangulo at hindi po yan magiging suliranin dahil ginagawa na po yan ng Pangulo. Huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization. Hindi lang ito pagkakalat ng fake news, paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para, for what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira, hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ng kanyang kapatid. Nasa authority yan. Nasa authority na yan kung kinakailangan imbestigahan. Ruth, siyempre nga sa naging balitang ito, yung pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Villamor para doon sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. At dito binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang panawagan sa mga miyembro ng Air Force na panatilihin yung kanilang pagkilala at pagiging faithful doon sa kanilang constitutional duty para bigyang proteksyon ang mga mamamayan at isulong pa rin yung pagpapanatili ng demokrasya sa ating bansa. Ipinangako naman ng Pangulo ang pagsusulong ng modernisasyon sa Philippine Air Force, kagaya nga ng pagdaragdag ng kanilang mga aircraft, ng helicopters at iba pang radar na kailangan, lalo't nakikita naman daw ang malaking kontribusyon ng Philippine Air Force, lalo na pagdating doon sa pagproteksyon o pagprotekta sa ating teritoryo at maging sa pagtulong pagdating sa mga kalamidad. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people
and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Ruth, sa ngayon, malinaw ang sinabi ng Malacanang na walang nakikitang dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para kansilahin ang kanyang biyahe patungo sa Canada. Inaasahan na mamayang gabi, didiretso na siya dyan para sa kanyang official visit kung saan haharapin niya ang business community at magkakaroon siya ng ilang private engagements para raw isulong ang bilateral relations sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng trade at turismo. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.